Hey guys, welcome back sa ating channel at today naman ituturo ko sa inyo kung ano yung mga importanteng buttons sa Photoshop mostly na ginagamit kapag nag-e-edit. So meron tayong picture dito at ang una nating tools na nandito is yung move tool. So ang gawain ng move tool, pag naka-click ito, i-move mo kung anumang object yung meron ka dun sa iyong canvas. So yun ang ginagawa ng move tool. Next dito is yung marquee tool or select tool. Kapag press mo yung left click na matagal, lalabas tong mga shapes na meron dito. So depende sa shapes ng na gagamitin mo. For example, gamitin natin itong rectangular. Select natin yung picture, click and drag. So click and drag ko siya sa gusto kong part na ma-select, which is yun yung ika-crop ko. Yan yung gusto kong part, and then release. Ngayon makikita nyo meron siyang a hidden line. Then pupunta ako sa image and then isa-select ko yung crop. So yung sinelect nating part na yon is na-crop. Press Ctrl D to deselect or punta kayo dito sa bandang select, i-click nyo lang to, deselect. Next tool dito is itong lasso tool. Left mouse button mo, lalabas itong mga selection dito na pwede mong gamitin, like itong lasso tool. Freeform siya. So kapag nag-drawing ka dun sa ulo ng iyong image, yun yung isa-select niya. Itong polygonal lasso tool, puro straight to. So click. So, puro straight yan. Kung meron kang mga object na kailangan mo na puro straight, so yan ang gagamitin mo. And then, meron dito yung magnetic lasso tool. Kung i-zoom natin yung image. So, itong magnetic lasso tool, ang gagawin nito is magnet niya dun sa may edge ng iyong image. So, kung ano yung between white at saka yung contrast ng image, so dun niya imamagnet yung iyong selection. So, yun yung magnetic lasso tool. Next natin sa lasso tool is magic wand. Itong magic wand naman, ganun din. Dito sa bandang taas, makikita nyo yung tolerance. Pwede nyo gawin to 1 to 100. So, gawin lang natin 30. For example, isa-select ko tong part na to. Isa-separate niya yung dark saka yung light sa selection niya. Once sa clinic mo ng ganun, pwede mo ring i-delete yan pangtanggal ng background. So, kung meron kang mga image na yung background mo is lighter than the object or vice versa, pwede mong gamitin tong wand tool para tanggalin yung part na gusto mong tanggalin. Makikita nyo dito, may shadow ako dito. So, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi pag clinic mo yung shadow at gusto mong tanggalin yung shadow, isa-select niya din yung mga dark areas na meron sa iyong photo. So, yun. Hindi mo siya magagamit. Next is etong eyedropper tool. Gagamitin mo tong eyedropper tool kapag meron ka mga kulay na gustong gamitin sa iyong image. Like, for example, ito yung color part mo. So, yung color picker, ipipick mo lang dito sa picture na gusto mong ipick. So, yun yung kukunin ng iyong color na default na gagamitin. So, yun. Yun ang gamit ng color picker. For example, may text kang ilalagay dito. May A dito na... So, ang gagawin mo, pag pumunta ka dito sa color, dito sa may text, tapos i-select mo yung kung saan mo gustong i-pick. For example, itong gold dito sa sombrero, yan. Nagbago yung letter into gold color. So, yun yung gamit ng color picker. So, next natin sa color picker is healing brush tool. So, pag nasa image ka, sa yung image, lalakihin natin yung brush. Zoom natin sa muka. For example, gusto mong tanggalin yung mga black spots sa muka. So, ang gamit nitong healing tool na to is press Alt mo yung isang part na gusto mong, for example, dito sa part na to, press Alt, mag-a-appear yung cursor mo na parang tawag dyan, target. So, i-click mo lang once and then pwede mo nang i-heal yung mga portion na gusto mong tanggalin, yung mga black spots, for example. So, pinipick niya kung saan mo pinik kanina, yun ang ginagamit niya as a sample area para mabago mo yung mga gusto mong tanggalin sa picture. So, natanggal na yung black spot sa mukha. So, yun ang gamit ng brush tool. Next natin is yung brush tool. So, ito ginagamit lang to paminsan-minsan din kasi kailangan mong kontrolin tong pag ginamit mo siya. So, sa pangalan niyang brush tool, magbabrush ka lang. Magbrush ka lang ng kulay sa iyong image. Yan. So, magagamit mo din to if ever na gagamit ka nitong layer mask. So, sa part na yon, next time na nating i-tackle yan. Stamp tool, hindi ko ginagamit yan. History brush tool, hindi ko ginagamit yan. Eraser tool. So, eraser tool, as it implies, mag-e-erase ng pixel sa iyong image. So, next is gradient tool. So, gradient
gradient tool, maglalagay ka ng gradient sa iyong image. So, pag gagamitin mo ang gradient tool, dapat gumawa ka ng separate na layer para hindi mo maapektuhan yung pinaka-image mo. So, yan ang gamit ng gradient tool, which is hindi ko rin to ginagamit from here. Yung bucket tool, gagamitin mo lang tong bucket tool kapag magdo-drawing ka. For example, meron kang circle na ganyan, tapos dun sa loob niya, lalagyan mo ng kulay. So, yun yung gamit ng bucket tool. Kasi pag nilagyan mo ng kulay yung image mo, so lahat malalagyan. Lahat ng pare-pareho, malalagyan. Lahat ng pare-parehong kulay sa image mo, malalagyan ng kulay. Hindi ko rin to ginagamit sa pag-enhance ng image. Next is yung blur tool. So, yung blur tool, i-blur lang niya yung part na gusto mong i-blur pag meron ka yan. So, pag pinalaki mo yung brush mo, for example, as i-blur mo yung portion dito, pwede mo rin palitan yung strength niya into 100%. So, kapag brush mo sa part, nag-blur na yung mata. So, yun yung gamit ng blur. Next is yung sharpen tool. Yun naman, kabaliktaran ng blur tool, pwede mong i-sharpen yung part na gusto mong i-sharpen. For example, i-sharpen natin itong part na to. Yan. So, naging sharp na. Pero pag ginamit mo siya, yung pixel niya is parang mababurn. So, hindi ko siya masyadong ginagamit sa pag-enhance ng photo. Then, next doon is smudge tool. Smudge tool naman is, ito yung, kita mo yan yung ginawa ko dun sa gilid. Zoom natin. Dito sa neck. So, parang nag-drawing ka tapos nag-drawing ka ng charcoal tapos i-smudge mo yung part na yon para kumalat yung kulay. So, ganun din yung smudge tool dito. So, yun yung gamit ng smudge tool. Next, pen tool. Maraming gamit yung pen tool pero mostly ginagamit ko to sa pagtitrace ng image para tanggalin yung background. Mas accurate kasi to kaysa dun sa magic tool o kaya sa lasso tool. So, gamitin natin. For example, ito, may shadow ako sa likod. Gusto kong tanggalin yung part lang na to, yung shadow, matatanggal din dapat. So, i-click mo lang siyang ganon, tapos click and drag mo yung next, tapos press Alt, tapos click mo itong portion na to sa gitna para matanggal mo yung arm niya. Then, click mo ulit dito kasi may curve siya. So, i-curve mo konti, click and drag, tapos tanggalin mo ulit. Then, click mo dito. Ito, may curve ulit siya. So, i-click mo, tapos i-drag mo. Isunod mo dun sa curve. So, ngayon, yun yung part na gusto mong tanggalin. I-right-click mo lang and then make selection. Lagyan mo ng feather na 3. Okay. And then, press delete. So, yung portion na yun, yun tatanggalin mo lang. So, yun ang gamit ng pen tool sa akin. So, yun. Hindi ko na ginagamit tong ibang. Ginagamit ko lang tong pen tool para control ko yung kung saan yung trace ko. So, yung text, click natin pag maglalagay ka ng text. So, sa text, dalawang klase yan. So, una, pag clinic mo yung text, tapos clinic mo minsan, so gagawa ka lang ng line ng text. For example, line text. Okay, hindi masyadong kita. Baguhin natin into black para kita. So, yan. Yung pangalawa, pag clinic mo yung text, tapos clinic mo siya dito sa iyong image, tapos drinag mo, dun ka lang po pwedeng gumawa ng text. Like, ginagamit to pag gagawa ka ng paragraph, ng sentence na may portion lang dun sa image na gusto mong ilagay. Itong line text, dire-diretso yan. Dire-diretso hanggang kung saan makarating. Tapos itong paragraph text, itong part na to, ulitin natin para kita. So itong paragraph text na to, kung saan yung boundary na ginawa mo, kita mo to, dun lang, hanggang dun lang siya. So hanggang dun lang siya. So ginagamit to kapag gagawa ka ng mga like magazine, mga ganun, mga catalog. So, kailangan mong gamitin itong paragraph form ng text na to para alam mo kung hanggang saan yung boundary na gagamitin mo. Kapag yung line text lang, yung isang click lang, baka saan mapunta yung text mo, hindi mo na alam na meron pa pala nakatago dun sa dulo, may hirapan ka. So, yun ang dalawang klase sa paggawa ng text. Okay, delete natin yan. So next is yung path selection, di ko ginagamit yan. Itong shape, Itong shape naman, pwede mong gamitin yung right click para makapili ka kung anong shape ang gusto mo. For example, yung rectangle. So, yan, magdo-drawing ka lang ng shape doon sa image mo. Yan. Gusto mong baguhin ng kulay ng shape, so punta ka doon sa may layer mo, tapos i-click mo lang yung shape, tapos punta ka sa appearance dito, then baguhin mo lang yung kulay. Pwede mo rin tanggalin yung stroke, none. Or, gusto mo yung may stroke pero walang fill, pwede rin. Palakin natin yung stroke. So, yun yung shape tool. Next doon is yung view tool.
ito hindi ko ginagamit. And then zoom tool. So yung press mo lang yung Z, ipapakita na yung zoom icon. So just click, left click mo lang, mag-zoom na siya. Right click, tapos fit to screen, or right click, tapos 100%, right click, print size. So, yun ang gamit naman ng zoom. So, yun yung mga tools na most na ginagamit dito na nandito sa Photoshop. Itong summary ulit natin. Itong move tool, marquee tool, lasso tool, magic wand, color picker or eyedropper tool, correction or healing brush tool, eraser tool, bucket tool, smudge or blur tool, pen tool, text, shapes, and zoom. So, yun yung mga tools na mostly ginagamit dito sa Photoshop. So, next na video natin, itatakal naman natin yung mga nandito sa taas. Yung mga file, edit, image, yung most na ginagamit ko dito sa part na to. Marami-rami din to. So, sa another video natin itatakal yan. Hanggang dito na lang. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, like, and share the video. Pa-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Yung susunod nating tutorial. Bye-bye!